Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga panloob na salik sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo. Sa araling ito, ating masusuri ang ambag ng panggitnang uri sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. May atin ding maipapaliwanag ang pagkilos para sa sekularisasyon ng mga parokya, mga epekto ng Cavite Mutiny at paggarote sa Gombursa sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Atin ding masusuri ang mga pangyayari sa Pilipinas bilang kolonya ng Espanya na naging salik sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Handa ka na ba? Paano nakatulong ang mga pangyayari sa Pilipinas sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino? Sa araling ito ay inaasahang mauunawaan mo kung paano nakaaapekto sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa loob ng Pilipinas na naging salik sa pagsibol ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Halina at ating talakayin ang bawat salik. Pag-usbong ng panggitnang uri. Noong panahon ng Espanyol, ang lipunan sa Pilipinas ay hinati-hati ayon sa antas ng pamumuhay. Kung ilalarawan, ito ay parang piramid. Ang nasa itaas na bahagi ay ang pinakamataas na antas o ang mga makapangyarihang Espanyol. Binubuo ito ng peninsulares, mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya, insulares, mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas, at kasama rin rito ang mga praile at matataas na opisyal ng pamahalaan. Ang gitnang bahagi naman ay tinatawag na gitnang antas o gitnang uri o klase media. Binubuo ito ng mga ilustrado, mestisong Espanyol at mga mangangalakal na Chino. At ang pinakaibabang bahagi ay ang pinakamababang antas. Karaniwang mamamayan na tinawag na Indio, sila ay mga mahihirap at hindi nakapag-aral. Alam mo ba, ang salitang Indio ay nangangahulugang taong mula sa West Indies at wala sanang masamang kahulugan. Ngunit dahil sa mababang pagtingin ng mga Espanyol, ito ay naging simbolo ng diskriminasyon. Sa huling bahagi ng pananakop, pinalitan ito ng katawagang Pilipino. Noong bandang 1880, nagkaroon ng pagbabago sa panggitnang uri. Umusbong ang mga mangangalakal, may mga pamilyang may kasaping nakapag-aral sa ibang bansa na tinawag silang ilustrado. Ginamit ng mga ilustrado ang kanilang edukasyon, karanasan sa Europa at kaalaman sa liberal at makabayang ideya upang ipaglaban ang kalayaan, karapatan at dignidad ng mga Pilipino. Paglulunsad ng kilusang sekularisasyon. Noong panahon ng mga Espanyol, ang mga pari ay nahahati sa dalawang uri, ang paring regular at paring sekular. Ang paring regular ay kabilang sa mga ordeng panrelihiyon gaya ng Dominicano, Agustino, Recoletos at Jesuita. Ang mga paring sekular naman ay mga karaniwang Pilipino o mestizo na hindi kabilang sa orden. Ang paglalagay ng mga paring sekular sa mga parokya ay tinatawag na sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay ng pamamahala ng mga parokya sa mga paring sekular o paring hindi kabilang sa alinmang ordeng panrelihiyon. Ayon sa Konseho ng Trent, ang mga paring regular ay para sa mga misyon at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga paring sekular naman ay para sa pamamahala ng parokya sa bansa. Ikinatakot ng mga praile ang kawalan ng sapat na karanasan ng mga paring sekular sa pamamahala ng mga parokya, kaya gumawa sila ng paraan upang maibalik ito sa mga paring regular. Maging sina Gobernador General Jose Raon at Arsobispo Santa Justa
ay hindi nasiyahan sa bunga ng kanilang pasya na ipagkatiwala sa mga paring sekular ang mga bakanteng parokya. Kaya naman sa bisa ng kautusan ng 1861, maraming parokya ang ibinalik sa mga prayle. Ito ay nagbunga ng pagbubuo ng kilusang sekularisasyon na pinangunahan ni Padre Pedro Pelaez, isang paring Espanyol. Si Padre Pedro Pelaez ang nanguna sa kilusang sekularisasyon. Inilathala ni Padre Pedro Pelaez ang pahayagang El Katoliko Filipino kung saan niya ipinahayag ang kanyang pagtutol sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga paring regular. Si Arsobispo Gregorio Meliton Martinez ay nagpakita rin ng pagmamalasakit sa kapakanan ng mga paring sekular sa kanyang sulat sa Hari ng Espanya at ipinanukala ang pagpapawalang bisa sa kautusan ng 1861. Ipinagpatuloy ni Padre Jose Burgos, isang mestisong Espanyol, ang pakikipaglaban nang mamatay si Pedro Pelaez sa lindol noong 1863. Nagsulat si Burgos ng kanyang mga akdang sumusuporta sa mga paring sekular na nais mamahala sa mga parokya. Ang pangunguna ni Burgos sa mga isyu ng sekularisasyon ay sinuportahan ng mga paring Pilipino tulad ni na Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora sa mga pahayagang Espanyol sa Madrid, Espanya. Pamamahalang liberal ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Dahil sa paglaganap ng kaisipang liberal, ay maraming liberal na Espanyol ang pumunta sa Pilipinas. Isa na rito si Gobernador General Carlos Maria de la Torre na kabilang sa pangkat ng liberal sa Espanya. Ang kanyang panunungkulan ay nakatulong sa pag-unlad ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino. Namuhay siya ng simple at namuno siya ng walang pagmamalabis at naging liberal siya sa kanyang pamamahala. Narito ang ilan sa mga patakarang liberal ni Carlos Maria de la Torre. Inalis niya ang parusang paghagupit, iginagalang ang karapatan ng mga Pilipino at namuhay ng simple at nakikihalubilo sa karaniwang mamamayan. Kung kaya naman, naman ng mga Pilipino ang bahagyang kalayaan. Lumakas ang loob nila ipaglaban ang karapatan. Bagamat maikli ang kanyang panunungkulan, iniwan niya ang pag-asang magbabago ang lipunan. Pag-aalsa sa Cavite at paggarote sa Gomburza. Pinalitan si De la Torre ni Gobernador General Rafael Izquierdo, isang konserbatibo at malupit na pinuno. Sa kanyang pamamahala ay taglay niya sa isang kamay ang krus at sa isang kamay ang espada. Narito ang ilan sa mga patakaran ni Izquierdo. Inalis ang mga liberal na reforma, muling ipinatupad ang pagmamalupit, pinaghigpitan ang pamamahayag at tinutulan ang sekularisasyon. Noong ika-28 ng Nobyembre 1871, iniutos ni Gobernador General Rafael Izquierdo na tanggalin ang mga pribilehiyo ng mga manggagawang Pilipino sa arsenal ng Cavite tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at hindi pagsali sa sapilitang paglilingkod. Dahil dito, ang mga manggagawang Pilipino sa arsenal ay nag-aklas bilang pagtutol sa mga kautusan ni Gobernador General Izquierdo. Ang pag-aalsa sa Cavite o Cavite Mutiny noong Enero 20, 1872 ay kinasangkutan ng mga sundalo at mga manggagawa sa arsenal ng Cavite. Ang pag-aklas na ito ay sinamantala ng mga prayle at idinawit sa pag-aalsa ang mga paring sekular na kasali sa kilusang sekularisasyon. Naging madali man ang pagsugpo sa pag-aaklas na ito, naging batayan pa rin ito upang isakdal at bitayin ang tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o Gomburza. Napagbintangan silang namuno sa nasabing pag-aalsa sa Cavite noong 1872.
Kaagad silang nilitis at binitay sa pamamagitan ng garote noong bukang liwayway ng ika-17 ng Pebrero 1872 sa Bagong Bayan na kilala ngayon bilang Rizal Park. Ang pangyayaring ito ay ginawang babala at panakot ng mga Espanyol sa mga Pilipinong nagnanasang maghimagsik. Ngunit sa marami, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Espanyol. Alam mo ba na inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa Kumbursa? Iyong tandaan, ang mga panloob na salik tulad ng pag-usbong ng panggitnang uri, kilusang sekularisasyon, pamamahalang liberal, at pagbitay sa Gomburza ay nagbukas ng isipan ng mga Pilipino sa katotohanan ng pang-aapi, pangangailangang magkaisa at pagmamahal sa bayan. Ito ang naging pundasyon ng nasyonalismong Pilipino na humantong sa mas organisadong pakikibaka para sa kalayaan. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, ito ang tawag sa mga Pilipinong nakapag-aral sa ibang bansa at umangat ang katayuan sa lipunan. Ilustrado. Bilang 2, ang kilusang naglalayong ibalik ang pamamahala ng mga parokya sa mga paring Pilipino o sekular. Sekularisasyon. Bilang 3, paring unang nanguna sa kilusang sekularisasyon at naglathala ng El Katoliko Filipino. Padre Pedro Pelaez. Bilang 4, isa sa mga paring sekular na nanguna sa sekularisasyon at sinuportahan ang mga akda ni Pelaez. Padre Jose Burgos. Bilang 5, tatlong paring martir na binitay sa Bagong Bayan noong 1872. Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora. Para naman sa mga bilang 6 hanggang 10. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 6, Gobernador General na nagpatupad ng mga liberal na reforma at namuhay ng simple sa Maynila. Carlos Maria de la Torre. Bilang 7, Gobernador General na humalili kay de la Torre at nagpatupad ng mas mahigpit na pamamahala. Rafael Izquierdo. Bilang 8, pangyayari noong Enero 20, 1872 kung saan nag-aklas ang mga manggagawa sa Arsenal ng Cavite. Pag-aalsa sa Cavite o Cavite Mutiny. Bilang 9, paraan ng pagbitay sa Gomburza. Garote. Bilang 10, nobelang inialay ni Jose Rizal sa tatlong paring martir. El Filibusterismo. Para sa mga pahayag sa bilang 11 hanggang 15. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 11, mga paring kabilang sa mga ordeng panrelihiyon tulad ng Dominicano, Agustino at Recoletos. Paring regular. 12, mga paring hindi kabilang sa alinmang ordeng panrelihiyon at karaniwang Pilipino o mestizo. Paring sekular. 13, mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya at may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan noong panahon ng kolonyalismo. Peninsulares. 14, tawag ng mga Espanyol sa karaniwang Pilipino na kadalasang mahirap at hindi nakapag-aral. Indio. At 15, mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas ngunit mas mababa ang katayuan kaysa sa Peninsulares.
insulares. Ano ang tawag sa uri ng mga Pilipinong umangat ang katayuan sa lipunan at nakapag-aral sa ibang bansa noong panahon ng Espanyol? A. Indio, B. Ilustrado, C. Peninsulares, D. Insulares. Ang tamang sagot ay Ilustrado B. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing papel ng mga ilustrado sa pag-usbong ng nasyonalismo? A. Naglingkod bilang sundalo ng Espanya. B. Naging tagapagpalaganap ng relihiyong Katoliko. C. Nagpalaganap ng makabayang kaisipan at reforma. D. Nagmay-ari ng malalawak na lupain. Ang tamang sagot ay C. Nagpalaganap ng makabayang kaisipan at reforma. Ano ang tawag sa pagbibigay ng pamamahala ng parokya sa mga paring hindi kabilang sa ordeng panrelihiyon? A. Liberalismo, B. Propaganda, C. Sekularisasyon, D. Ilustrasyon. Ang tamang sagot ay C. Sekularisasyon. Sino ang paring unang nanguna sa kilusang sekularisasyon at naglathala ng El Católico Filipino? A. Padre Jose Burgos, B. Padre Mariano Gomez, C. Padre Jacinto Zamora, D. Padre Pedro Pelaez. Ang tamang sagot ay Padre Pedro Pelaez, D. Ano ang pangunahing dahilan ng pagtutol ng mga prayle sa sekularisasyon? A. Kakulangan sa pari, B. Takot mawalan ng kapangyarihan, C. Kakulangan sa parokya, D. Utos ng hari ng Espanya. Ang tamang sagot ay B. Takot mawalan ng kapangyarihan. Sino sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga paring Gomburza? A. Padre Mariano Gomez, B. Padre Jose Burgos, C. Padre Jacinto Zamora, D. Padre Pedro Pelaez. Ang tamang sagot ay Padre Pedro Pelaez, D. Sino ang gobernador general na nagpatupad ng mga liberal na reforma at nagpakita ng simpleng pamumuhay? A. Rafael Izquierdo, B. Carlos Maria de la Torre, C. Jose Raon, D. Diego de los Rios. Ang tamang sagot ay B. Carlos Maria de la Torre. Alin sa mga sumusunod ang patunay ng liberal na pamamahala ni de la Torre? A. Pagpataw ng mabibigat na buwis, B. Pagbitay sa mga Pilipino, C. Pag-alis ng parusang paghagupit, D. Pagsugpo sa malayang pamamahayag. Ang tamang sagot ay pag-alis ng parusang paghagupit, C. Sino ang gobernador general na humalili kay de la Torre at nagpatupad ng mahigpit na pamamahala? A. Carlos Maria de la Torre, B. Jose Basco, C. Rafael Izquierdo, D. Miguel Lopez de Legazpi. Ang tamang sagot ay Rafael Izquierdo, C. Ano ang pangunahing sanhi ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872? A. Pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, B. Pag-alis ng mga pribilehiyo ng manggagawa, C. Pagdating ng mga liberal na Espanyol, D. Pagpapatupad ng sekularisasyon. Ang tamang sagot ay B. Pag-alis ng mga pribilehiyo ng manggagawa. Kailan naganap ang pag-aalsa sa Cavite? A. Enero 20, 1872, B. Pebrero 17, 1872, C. Hunyo 12, 1898, D. Agosto 26, 1896. Ang tamang sagot ay A. Enero 20, 1872. Saan binitay ang tatlong paring martir na Gomburza? A. Intramuros, B. Cavite, C. Bagong Bayan,
D. Malacanang. Ang tamang sagot ay sa Bagong Bayan, C. Ano ang ginamit na paraan ng pagbitay sa gomburza? A. Pagbaril, B. Pagpugot ng ulo, C. Garote, D. Pagbitin. Ang tamang sagot ay Garote, C. Ano ang naging epekto ng pagbitay sa gomburza sa mga Pilipino? A. Natakot at tumigil sa pakikibaka, B. Lalong nagising ang damdaming makabayan, C. Nawala ang kilusang sekularisasyon, D. Lumakas ang kapangyarihan ng mga prayle. Ang tamang sagot ay B. Lalong nagising ang damdaming makabayan. Kanino inialay ni Dr. Jose Rizal ang nobelang El Filibusterismo? A. Sa kanyang pamilya, B. Sa mga ilustrado, C. Sa mga katipunero, D. Sa gomburza. Ang tamang sagot ay D. Sa gomburza. Ano ang tawag sa paglalagay ng mga paring sekular sa mga parokya? A. Liberalismo, B. Regularisasyon, C. Sekularisasyon, D. Sibilisasyon. Ang tamang sagot ay C. Sekularisasyon. Anong pag-aaklas noong 1872 ang kinasangkutan ng mga sundalo at mga manggagawa sa arsenal ng Cavite? A. Kilusang sekularisasyon, B. Pag-aalsa sa Cavite, C. Regularisasyon, D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Pag-aalsa sa Cavite. Sa kanyang pamamahala ay taglay niya sa isang kamay ang krus at sa isang kamay ang espada. A. Gobernador General Jose Raon, B. Gobernador General Carlos Maria de la Torre, C. Gobernador General Rafael Izquierdo, D. Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi. Ang tamang sagot ay Gobernador General Rafael Izquierdo, C. Siya ang namuno sa pagtataguyod ng kilusang sekularisasyon. A. Gobernador General Carlos Maria de la Torre, B. Padre Gregorio Meliton Martinez, C. Padre Pedro Pelaez, D. Gobernador General Rafael Izquierdo. Ang tamang sagot ay C. Padre Pedro Pelaez. Siya ang naging Gobernador General ng Pilipinas na liberal sa kanyang pamumuno. A. Gobernador General Jose Raon, B. Gobernador General Carlos Maria de la Torre, C. Gobernador General Rafael Izquierdo, D. Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi. Ang tamang sagot ay B. Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Ito ay itinuturing na malaking pagkakamali ng mga Espanyol sapagkat ito ang lalong nagpaalab at nagpabuklod sa mga Pilipino upang mag-aklas. A. Paggarote sa gomburza, B. Paglulunsad ng pamahalang liberal, C. Pagbabawal sa mga paring sekular na mamahala sa mga parokya, D. Pagpapahintulot sa mga Pilipino makapag-aral sa Espanya at Europa. Ang tamang sagot ay A. Paggarote sa gomburza. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 5. Alamin nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1,
Ang mga ilustrado ay mga Pilipinong umangat ang katayuan sa lipunan at nakapag-aral sa ibang bansa. Tama. Bilang 2, ang salitang Indio ay may mabuting kahulugan noong panahon ng Espanyol. Mali. Bilang 3, ang sekularisasyon ay ang pagbibigay ng pamamahala ng mga parokya sa mga paring sekular. Tama. Bilang 4, si Padre Pedro Pelaez ang nagpatuloy sa kilusang sekularisasyon matapos mamatay si Padre Jose Burgos. Mali. Bilang 5, si Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay nagpatupad ng mga liberal na reforma sa Pilipinas. Tama. Narito naman ang mga pahayag para sa bilang 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama muli ang iyong mga sagot. Bilang 6, ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 ay dulot ng pag-alis ng mga pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal. Tama. Bilang 7, ipinatupad ni Rafael Izquierdo ang mga liberal na patakaran na sinimula ni De la Torre. Mali. Bilang 8, inialay ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo sa 3 paring martir na Gomburza. Tama. Bilang 9, ang 3 paring martir na Gomburza ay binitay sa pamamagitan ng pagbaril. Mali. Bilang 10, ang pagbitay sa Gomburza ay nagdulot ng takot lamang at hindi nakaapekto sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Mali. Narito naman ang mga pahayag mula 11 hanggang 15. At narito ang mga tamang sagot. 11, ang Gomburza ay napagbintangang namuno sa nasabing pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Tama. 12, ang nobelang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay inialay niya sa 3 paring martir. Mali. 13, ang naging sanhi ng pag-aalsa sa Cavite ay ang pagbawi ni Gobernador General Rafael Izquierdo ng mga pribilehiyo ng mga manggagawang Pilipino sa arsenal ng Cavite. Tama. 14, ipinagpatuloy ni Gobernador General Rafael Izquierdo ang mga sinimulang pamamahala ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Mali. 15, ang mga anak ng klase media na nakapag-aral sa ibang bansa ay naimpluwensyahan ng mga kaisipang kanluranin na naging daan upang limutin nila ang lupang kanilang sinilangan. Mali. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang salik sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo na tinutukoy sa pangungusap. Ang mga pagpipilian: A. Pag-usbong ng panggitnang uri. B. Paglulunsad ng kilusang sekularisasyon. C. Pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. D. Pag-aalsa sa Cavite at pagbitay sa 3 paring martir. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag sa bilang 1 hanggang 4. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, naging sanhi ng pag-usbong ng mga ilustrado dahil sa pag-aaral sa ibang bansa at pag-angat ng katayuan sa lipunan. A. Pag-usbong ng paggitnang uri. Bilang 2, pagkakaroon ng mga Pilipinong paring nais mamahala sa mga parokya upang wakasan ang dominasyon ng mga prayle. B. Paglulunsad ng kilusang sekularisasyon. Bilang 3, pag-aalsa na naganap sa Cavite dahil sa pag-alis ng pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal. D. Pag-aalsa sa Cavite at pagbitay sa 3 paring martir. Bilang 4,
Ang salitang ilustrado ay umusbong dahil sa pag-angat ng panggitnang uri. A. Pag-usbong ng panggitnang uri. Narito naman ang para sa bilang 5 hanggang 8. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 5, pagdating ng isang gobernador-heneral na nagpakita ng simpleng pamumuhay at liberal na patakaran. Si pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. Bilang 6, naging dahilan ng pagkabuo ng damdaming makabayan dahil sa pagbitay sa 3 paring martir na Gomburza. D. Pag-aalsa sa Cavite at pagbitay sa 3 paring martir. Bilang 7, pagkakaroon ng bahagyang kalayaan sa panahon ng panunungkulan nito dahil sa pag-alis ng parusang paghagupit. Si pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. Bilang 8, pagpapakita ng isang lider na hindi gumamit ng pribilehiyo at nakisama sa karaniwang mamamayan. Si pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. Para sa bilang 9 hanggang 12. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 9, nakapag-aral sa ibang bansa sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at iba pa. A. Pag-usbong ng panggitnang uri. Bilang 10, nagkaroon ng karapatang mag-aral sa mga paaralang Espanyol ang mga Pilipino. A. Pag-usbong ng panggitnang uri. 11, binigyan ng kalayaan at karapatan ang ilang mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ng gobernador-heneral na ito. C. Pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. 12, ang mga anak na kabilang sa klase media ay nakapag-aral sa ibang bansa. A. Pag-usbong ng panggitnang uri. Narito naman ang para sa mga huling bilang. Alamin natin ang mga tamang sagot. 13, lalong sumidhi ang pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino nang bawiin ang ilang pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal ng Cavite. D. Pag-aalsa sa Cavite at pagbitay sa 3 paring martir. 14, lalong nagkaisa ang mga paring sekular dahil sa pangyayaring ito. B. Paglulunsad ng kilusang sekularisasyon. 15, dahil sa liberal na pamamahala ay naramdaman ng mga Pilipino na sila ay hindi mga alipin kundi mamamayang kabahagi ng lipunan. Si pamamahalang liberal ni Carlos Maria de la Torre. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.